Ang star ng Knicks mga kabasketball ay umiscore ng 30 points upang i-rally ang kanyang koponan pabalik sa isang road victory at i-extend ang kanilang postseason win streak sa 12 na outdueling sina Victor Wembanyama at San Antonio. Ang NBA Finals mga kabasketball are here at based sa Game 1, ang seryeng ito sa pagitan ng Spurs at Knicks ay magiging very competitive at very physical. For a few moments early on, mukhang ang New York ay nasa wrong side of that physicality, habang si Jalen Brunson ay umalis patungo sa locker room na may knee injury. Sa halip bumalik si Brunson at naglagay ng matinding 30-point effort na nanguna sa Knicks sa 105-95 victory sa San Antonio. Ang New York mga kabasketball ay hindi kailanman na-rattled at pagkatapos ng 22-point comeback sa Game 1 ng Eastern Conference Finals laban sa Cavaliers, they bounced back mula sa 14-point second-half deficit laban sa Spurs to claim the 10-point victory. Ang Game 1 mga kabasketball ay isang exciting na back-and-forth affair na setting the stage for what should be an excellent NBA Finals. Nag-struggle ang All-NBA guard ng Knicks sa halos lahat ng unang tatlong quarter before bringing it home like a champion. Sa tatlong quarters, si Brunson ay may 17 puntos, 3 rebound, 2 assist at 4 na turnovers. Nakapagtala siya ng 7-for-22 mula sa field at 1-for-8 mula sa 3-point range. Bilang karagdagan, umalis siya sa laro dahil sa isang apparent knee injury, at also banged up ang kanyang ankle. Hindi ito ang kanyang gabi. Then the lights got a little more intense, and he locked in. Si Brunson ay muling pumasok sa laro sa 7 minutes remaining, and took over. Gumawa siya ng tough shot after tough shot, tinamaan ang mga jumper over defenders, snaking around them, o nakahanap ng small creases, upang makakuha ng mga shot. Ang Spurs led 95-94 with 2 minutes to go, then Brunson answered with a corner 3-pointer. Matapos ang dalawang free throws ni Mikal Bridges, natamaan ni Brunson ang isang pull-up jumper para i-extend ang kalamangan sa 101-95 na may 37.8 seconds ang natitira. That all but sealed it. Sa huling quarter, may 13 puntos si Brunson habang 5-for-9 mula sa field at 2-for-2 mula sa free throw line. Nagtapos siya ng game high na 30 points habang nagdagdag ng 3 rebound at 2 assist. Siya ang lahat ng kailangan ng Knicks, exactly when they needed it the most. Sa huling bahagi ng fourth quarter, habang ang Spurs ay sinusubukang eklo ang kanilang daan pabalik sa laro, si Dylan Harper was nowhere to be found, si De'Aaron Fox ay nasa floor. Dahil sa kung paano natapos ang laro at ang pagkakaiba sa kanilang paglalaro sa nakalipas na ilang linggo, malinaw na si Harper ay dapat nasa floor sa crunch time moving forward. Si Fox ay starting point guard ng koponan, ngunit siya ay nakikitungo sa ankle injury sa loob ng ilang linggo. While he has taken a step back, ang talented na rookie ng San Antonio ay nag-step up. Sa Game 1, malinaw na si Harper ang superior player na impacting sa laro sa multiple levels, while Fox failed to do so. Sa 28 minutes, may 16 na puntos si Harper sa 6 of 10 shooting, at nagdagdag ng 8 rebounds, 1 assist at 1 steal. Si Fox, samantala, ay was an absolute no-show. Nagtapos siya ng 7 puntos, 4 na rebounds, 5 assists at 1 steal, habang turning it over 3 times. Siya ay 3-for-13 mula sa field, at 0-for-4 mula sa 3-point range. Sa fourth na quarter, with the game on the line, 0-for-2 si Fox, gumawa ng 3 fouls at nagkaroon ng 2 turnovers sa loob ng 11 minuto. 4 na minuto lang naglaro si Harper. It's okay para aminin ng Spurs na si Harper ay dapat na maglaro ng higit pa sa kanilang veteranong point guard. There is no obligation para kay Fox na manatili sa laro kapag ang kanyang 20 taong gulang na backup ay outplaying siya. Nakuha ni Harper ang pagkakataong iyon sa kung paano niya nilaro ngayong postseason. He already has arrived, ngayon ay hinihintay na lang natin na ma-realize ito ni Spurs coach Mitch Johnson.